Mga kababayan, kung nasa Marikina kayo ngayon, siguradong mapapansin ninyo ang patuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Pero ang mas dapat nating bantayan ngayon ay ang Marikina River. Dahil umakyat na sa 16.4 meters ang water level at nasa second alarm na ang ilog. Ang tanong ngayon, hanggang saan pa kaya tataas ang tubig kung magpapatuloy ang malalakas na ulan? At kamusta na nga ba ang mga lugar na malapit sa ilog, lalo na ang mga mabababang bahagi ng Marikina? Sa video natin ngayon, titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Marikina, ang mga lugar na binabaha at binabantayan, ang evacuation efforts, pumping stations at mga flood control projects na inaasahang makakatulong para maiwasan ang mas malalang pagbaha. At ikukumpara rin natin ang sitwasyon ngayon sa mga nangyari noong Undoy at Ulysses. Kaya kung taga Marikina kayo o may mga kaanak na nakatira rito, manatiling alerto at samahan ninyo ako sa update na ito. Magandang araw mga kababayan, andito po tayo sa may Marikina Bridge at mula rito tatanawin po natin yung lagay po ngayon ng Marikina River. By the way, ngayong araw, August 10, 2026, tutok muna tayo dito sa sitwasyon sa Marikina dahil patuloy ang pag-ulan na dala ng habagat. At ang pinaka-importanting update ngayon, ang Marikina River ay nananatili sa second alarm matapos umakyat ang water level sa humigit kumulang na 16.4 meters. Ibig sabihin, seryoso na ang sitwasyon lalo na para sa mga nakatira sa mabababang lugar at malapit sa ilog. Pero kung mapapansin natin, hindi naman ibig sabihin sa buong Marikina ay agad-agad na nalulubog sa baha. May mga bahagi ng lungsod na nananatiling passable at hindi gaanong naapektuhan, habang ang mga low-lying communities ang mas mabilis na makakaramdam ng epekto ng pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga lugar na kailangang bantayan ang Tumana at Malanday, lalo na ang mga komunidad na malapit sa riverbanks. At dito pumapasok ang isang malaking tanong, bakit hindi umabot sa ganitong kataas ang ilog? May mga lugar na hindi na kasing lala ng baha kumpara noon. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Marikina, talagang napakalaki na ng naging problema ng lungsod kapag umaapaw ang ilog. Noong Undoy 2009, umabot sa humigit kumulang 23 meters ang Marikina River. At noong Ulysses, noong 2020, umabot naman ito sa humigit kumulang na 22 meters na nagdulot ng malawakang pagbaha at paglikas ng maraming pamilya. Kaya kung ikukumpara natin sa kasalukuyang 16.4 meters, malaki pa rin ang agwat. Pero hindi ibig sabihin nito na ligtas na ang lahat. Dahil ang problema sa baha ay hindi lamang tungkol sa taas ng ilog. Malaking factor din ang dami at bilis ng ulan. Drainage system, waterways, pumping stations, at kung gaano kabilis niya ilalabas ang tubig mula sa mga komunidad papunta sa ilog. At isa sa mga pinag-uusapang issue ngayon ay ang pumping station sa Tumana at Iwahig. May mga panawagan para maimbestigahan kung bakit may pumping facilities na hindi umaandar o hindi paganap na nata-turnover sa lokal na pamahalaan. Pero hindi po ito dapat ituring na napatunayang kapabayaan na. May mga aligasyon at panawagan para sa mga investigasyon. Kaya mas mabuting hintayin natin ang opisyal na resulta bago tayo magturo kung sino ang may kasalanan. Ang malinaw kapag mataas ang tubig sa Marikina River, napakahalaga ng maayos na pumping at drainage system. At hindi rin natin maaring baliwalain ang mga flood control project sa ginagawa sa lungsod. Isa sa pinakamalaking proyekto ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 na ginagawa ng DPWH katuwang ang JICA.
Kasama sa proyekto ang pagpapatayo ng dike at revetment, floodgates at dredging o pagpapalalim ng channel para mapabuti ang kapasidad ng ilog at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Mayroon ding mga drainage improvement at waterways project sa ilang bahagi ng Marikina, kabilang ang Tumana at Iwahig Creek. Ang tanong, gumagana ba ang mga flood control project? Sa ilang lugar, may mga residenteng nagsasabing mas mabagal ang pagtaas ng baha kumpara sa mga nakaraang malalaking pag-ulan. Pero hindi ibig sabihin nito na solved na ang problema. Dahil ang tunay na test ng flood control system ay kapag dumating ang matinding ulan na tuloy-tuloy at sabay-sabay na bumabagsak sa buong watershed. At habang patuloy ang habagat, kailangan nating maging alerto. Kung nakatira kayo malapit sa Marikina River, huwag nang hintayin na lumala ang sitwasyon bago maghanda. Ihanda ang importanteng dokumento, gamot, pagkain, tubig, flashlight at mga gamit ng mga bata at matatanda. At kung may evacuation order mula sa barangay o city government, sumunod agad. Huwag nating hintayin na umabot sa sitwasyon na parang Ondoy o Ulysses bago tayo kumilos. Sa ngayon, nasa 16.4 meters ang water level. Nasa second alarm ang Marikina River. Patuloy nating bantayan ng official updates dahil maaari pang magbago ang water level depende sa magiging lakas at tagal ng ulan. At sana, habang patuloy ang mga flood control projects, mas lalo pang gumanda ang proteksyon ng mga komunidad sa Marikina. Dahil ang goal naman talaga ay hindi lang mabawasan ang baha. Ang pinaka-importante ay maprotektahan ang buhay, tahanan, at kabuhayan ng mga Marikenyo. Kaya sa lahat ng taga Marikina, lalo na yung nasa mabababang lugar at malapit sa ilog, mag-ingat po tayo. Huwag maging kampante. Patuloy nating subaybayan ang sitwasyon. Lakas ng agos, oh. Hanggang dito na yung tubig, oh.
Naabot na dito sa pinaka ano, walkway. Oh. Daming mga TV network dito. TV Patrol. Yung isa, hindi ko lang alam kung anong channel yan. Ano si Kuya, oh.